Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Ngayong araw na ito ay ang kapistahan ng ating Inang Birhen, ang kanyang kaarawan na tinuturing, di ba, Among Jean? Yes, kapanganakan ni Maria. Ako po si Karen para sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito po tayo ngayon sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At ito naman po si Among Jean, ang inyong kakwentuhan sa araw na ito. Kulang po kami ngayon. Medyo kulang. May inasikaso po si Tita Shirley. Kaya wala siya. Pero ngayong araw na ito, Among, di ba, special episode din. Kasi pinaghahandaan po natin yung magaganap mamaya. Kaya maraming anunsyo yung gagawin natin ngayon. Ang dami. Busy lahat ngayon. So naghahandang tumulak papunta sa Clark. Opo. Sa CDC grounds para sa commemoration ng ating 59th anniversary ng coronation of our Virgen de los Remedios. Ang canonical coronation po niya. Ang dami na nga mga sasakyan mula kanina. Ayan. Kaya ngayon, kailangan nating anunsyo kung saan yung dadaanan ng mga sasakyan na tumutulak para sa Clark. Para sa ating coronation anniversary. At tulad ng sabi ni Among Fer nung siya po'y ating panauhin nung Biyernes, eto po, may 6 na gate. May 6 na lagusan sa Clark. Kaya hindi tayo dapat magsiksikan o hindi dapat matraffic. Unang gate, alin po yung sisimulan natin? Sa norte, yung Mabalacat Gate. Alam po yan ng mga taga bandang Mabalacat at Angeles, no? Bandang district na yan, no? Alam nila. Very familiar sa kanila yung Mabalacat Gate. Ito po yung paglabas po ninyo, kung kayo naman ay hindi taga Mabalacat, ito po yung paglabas ninyo dun sa exit ng Mabalacat, no? Hindi dao. Exit po ng Mabalacat ito, na dire-diretso kayo, yung tinatawag na Santa Ines, no? Santa Ines, Mabalacat. Yun po yung tutumbukin niya yung palengke. Yung pong right across the road, pagdating ninyo sa may palengke, yun na yung entrance ng papunta sa Mabalacat Gate. So, ano po yung mga nakatutok o naka-assign o yung dapat na dumaan, aling mga bayan? Yan po yung mga taga Mabalacat, Magalang at Arayat. Yun po yung inyong assigned gate. O, dun po kayo dapat dumaan, papasok at palabas din. Susunod po yung ating SC-Tex, North Exit. Among san banda to? Kasi hindi po ako nagdadrive kaya hindi yung SC-Tex naman, diretso yan, SC-Tex, no? Makikita mo naman yung pag kinuha nila yung SC-Tex na daan, yung North Exit, makikita ninyo yung makikita naman nila naka-indicate basta kung napakasok ka na ng SC-Tex, Clark Exit, makikita mo yan yung North. So nakasulat po yun, yes. SC-Tex North Exit. Okay. So yung dadaan po doon yung mga taga San Simon, Apalit, Macabebe at Masantol. Ulitin po natin, San Simon, Apalit, Macabebe at Masantol. Yes. Susunod po yung mga kaya ganun yan, Karen, kasi yung bayan na ito, San Simon, Apalit, Macabebe, Masantol, they are coming up from the north. Kaya papasok lang sila ng NLEX, papasok na tapos kukonekta yan sa SC-Tex. Tama. Opo. Okay, kasi yung iba naman, yung sasabihin mo ngayon na yung sa SC-Tex South Exit. Yan. Yung kami po yan. Ang bayan ng Florida, Lubao, Guagua, Santa Rita at Porac. Kasi yan, nasa daanan na mismo ng SC-Tex naman yan. Kasi hindi na sila kailangan pumasok ng NLEX. Kasi kung mag-NLEX, mapapalayo sila. Po. Yeah. Yung Florida, Lubao, Guagua, Santa Rita, Porac, practically hanggang Santa Rita pwede silang, yung Santa Rita, Porac, isang dadaanan yan. Pwede sila sa yung mismong Porac, papasok ng SC-Tex. Yung namang Florida, Lubao, Guagua, they can take the Florida, yung sa San Jose yata, yung San Jose, Florida.
yung papasok ng mayroong entrance sa SCTEX doon. Tapos meron din po sa Friendship Gate. Aha. Yung Friendship Gate, yun po ba yung dinadaanan natin kapag galing tayo dito sa San Fernando tapos pupunta bandang Paning. Pag dinadaanan mo ang Angeles, pag papasok ka, ayaw mo nang pumasok ng bayan ng Angeles, yung sa may Paning pagkatapos ng Telabastagan, no? Yung or pwede nilang kunin yun through sa papunta sa Bahay Pag-ibig, kumukonekta lahat yan papunta sa Panings Road, papuntang Friendship yon. Okay, yung dadaan po ng Friendship Gate, yung mga taga San Fernando, Santo Tomas at Minalin. Para hindi na sila didiretso ng Angeles. I see. Yan, yung mga, at marami pong restaurant dyan, mga Korean restaurants. Pwedeng tumulak na po kayo ngayon habang nakikinig ng Kwentuhang Katoliko, mananghalian na po kayo doon para dire-diretso. At yung mga dadaan naman po ng main gate, yan yung mga Angeles, Mexico, Bacolor, Santa Ana, Candaba at San Luis. Among, saan po yung main gate kasi? Yung main gate, yung may salakot na kung tawagin. Sa mismong Balibago yan. Through Balibago Gate. Napaghahalatang talagang hindi ko alam yung bandan doon eh. Hindi ka laki doon. Oo nga po. Ako laki ako diyan. Oo nga. Teritoryo nyo yan, Among, di ba? Oo. Kaya ayun, yung mga gates, actually may ibang gate pa yata, parang 5 lang yung binasa natin, pero yung mga may assignments, yun po, sa tingin ko naman, di-decongest na yung area kung susundan niya. Yeah, ito'y plano lang naman it is suggested and recommended. Opo. And as much as possible, if we keep to this, na-calculate na yan para hindi nga naman magkakabuhol-buhol sa isang lagusan, no? If everybody will take the main gate, nako, malaking traffic yan. Actually, ilang bayan yan? 6 na towns ang dadaan ng main gate. That's quite already big volume. Malalaki eh. Pero yung iba kasi, Among, yun, yung mga, yun, sa Mabalacat Gate, ilan lang naman yung galing doon talaga. Yes. So, tatlong bayan. Pero malalaking bayan din yan. Okay, yeah. Second largest ang Magalang. Opo. Mamaya, aanunsyo naman natin kung saan dapat puposisyon o pupwesto yung ating mga magsisimba sa coronation. Pero habang tayo po'y nagbe-break, teka muna, announce po muna natin kung saan tayo pwedeng mag-text ngayon kung tayo ay may mga tanong sa 0918-351-8282. Pwede po din sa smart po yon, at kung tayo po ay magte-text naman sa Globe sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Kung tayo naman po ay nasa Sun Mobile Network, pwede pong mag-text sa 0923-231-4124. Yan ay 0923-231-4124. Kayo po ay inaanyayahan naming mag-text ng inyong mga tanong, o kung kayo naman ay mga comments o may mga kwento ukol sa inyong karanasan, ukol sa mga anniversary ng coronation ng ating Inang Birhen. At habang tayo po ay nagte-text, tayo po muna ay makinig sa isang magandang tugtugin.
pakiramdam, miadwangan, papunta tin kaya pa. Palamungan pagmasusyaning kapiesta. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. At may mga nagtatanong na po sa atin ngayon. Pakiulit daw po yung mga assignments ng mga gates. O sige po, maya-maya uulitin natin yan pa isa-isa. Yung Mabalacat Gate muna. Ang dadaan po yung Mabalacat, Magalang at Arayat. Yung SCTEX North Exit naman, San Simon, Apalit, Macabebe at Masantol. Yung SCTEX South Exit, yung dadaan po yung Florida, Lubao, Guagua, Santa Rita at Porac. Sa Friendship Gate, ang dadaan San Fernando, Santo Tomas, Minalin. At sa Main Gate, Angeles, Mexico, Bacolor, Santa Ana, Candaba at San Luis. Among Jean, may question po dito. Mukhang yung ating suking si PJ na maganda. PJ 75. Sabi niya, nanuya pong year mag-start in canonical coronation. Maya pagat panapon po from Kalulot, si PJ nga. 1956 po, kapatid na PJ. Ang mega na po in canonical coronation, Karinking Capitol Grounds. Ing peka mo munang aldo po ning coronation ing canonical coronation is 1956, although ing krusada antedates that by 4 years. Ing krusada po mi lunsadya 1952 anyang milunsadya ing krusada. Ngayon naman ing canonical coronation mega na po 1956 Karinking Capitol Grounds, and that's why ngayon 59th year next year ing 60 years 16 mabilog abanwa ning pang corona na naman ng Indong Birhen de los Remedios. Kaybat po kanita may katradisyon kanita anyang mumuna kaybat na ning ning kayang pang corona. Every year, pag masusyan niya ing kayang anibersaryo, daralare o dinadala siya sa mga parokya. Ang natatandaan ko as far as some of our records sa archives, no, ang first year anniversary was done sa parokya ng San Jose, Florida Blanca. That was the first anniversary was done sa Florida Blanca. Kaya nagkaroon ng counting confusion yung iba na akala nila na koronahan siya
Sa Florida Blanca. Maybe some people recall. Hindi po. The coronation was done at the Capitol grounds in 1956 dito sa San Fernando. And then yung first anniversary, ang unang binigyang bayan na kung saan gaganapin ang kanyang canonical coronation anniversary sa Florida Blanca. And guess kung saan ang second anniversary? Syempre, Among, sa amin. Ang bayan ng Santa Rita. Alam mo, sa archives, nandun pa sa akin yung mga original na invitation programs. Hindi ko na ma-recall kung pagkatapos ng Santa Rita, was it Betis yata ang sumunod or Bacolor? No, I'm not so sure kung alin doon. Pero ando doon po sa aming sa archives ng section ng at sa museum ng Virgen de los Remedios. Namong, hinuhulaan ko, bakit po sa mga lugar na yan yung mga unang anniversaries? Di ba? Hotbed din yan. O anong tawag doon? Napakainit ng mga lugar na yan dati. Siguro, actually, hindi naman siguro ganon. Kasi yung paglulunsad mismo ng krusada, alam mo kung saan unang ginanap? Yung unang parokya kung saan nila sinimulan ang pagbibisita? Saan po? Bayan ng Masantol. Yes. So, yun po yung mga 1952 na wala pang coronation. 1952, yes. I see. Wala pa noon ng Santo Cristo del Perdon, ha? Opo. Nung magsimula. I think ang Santo Cristo del Perdon ay isinama sa Birhen 2 years after, in 1954. Doon 1954. Nabuo ang pagsasanib ng dalawa. Nung makita ng hindi lang Crusada de la Caridad, kundi kailangan Crusada de la Penitencia, no? Ang pagbabag. Kaya nagsimula ang kumpisalan, no, ang kasama sa krusada noon, at hanggang ngayon naman, no, ang panawagan for na pangungumpisal, no, to avail of God's mercy. Kaya ando na ang Santo Cristo del Perdon. Kaya nga po ngayon, 'di ba, yung sabi ni Among Fer nung Biyernes, bago tayo magsisimula sa misa ngayong araw na ito, yun mamaya, may mga paring magpapakumpisal talaga. Right. Supposed to be parang marathon confessions niya mangyayari niyan. Kung nandun ang maraming pare. No? Sa tingin ko, Among, more than half naman of the Pampanga clergy, nandun naman po usually kapag coronation, di ba? More, are you sure of that? More than one half? More or than baka mahigit pa doon? More than one half naman. O nga pala, more than one half is mahigit sa kalahati. Usually, yung mga wala din, yung mga may obligasyon o yung mga lolo natin sa Domus. Yes. Pero karamihan nandyan talaga. At nakakatuwa, i-anunsyo ko po muna yung kung saan maglulugar yung mga tao mamaya. Di kanina inanunsyo po natin kung saan sila dadaan. So kung nakapasok na po kayo, saan daw yung Clark Parade Grounds? Yun po yung malapit sa Mimosa, Among? Sa may CDC yun. Malapit sa CDC ground. So sentro. Sentrong-sentro pala. Yes. So hindi naman po pala mahirap hanapin. Okay. So pag-abot po ninyo ng parade grounds, makikita ninyo yung altar. Yung altar, yun yung stage. Kung kayo po ay nakaharap sa stage, sa inyong kaliwa, dapat nakaupo yung mga Vicariate of the Sacred Heart, Holy Spirit, at St. John the Beloved. Ay, hindi pala nakaupo, Among, may kasi color coding yan. Yung lugar nila, may color indication sila. So, dapat nakapula. Kung pwede, nakapula sana. Pero yun yung pwesto talaga ng tatlong Vicariate. Sacred Heart, Holy Spirit, and St. John the Beloved. Makikita naman po ninyo, may mga precinct, no? May kulay yung area, sasabihin naman. Okay. So, tsaka siguro naman may mga ushers na pwedeng tumulong. Tapos po, sa bandang kanan ng stage, sa hanay na kanan, mga naka-orange. Anong... kulay orange, kulay... naranja. Dalanghita kasi sa atin, berde. Dalanghita, berde. So, yung tatlong vicariate na naman, Among. Yung una po, yung Holy Family. Pangalawa, yung St. Augustine. At pangatlo, yung St. Joseph. Naku, bandang sa amin po ito, Mga Santa Rita, Betis, Guagua, Lubao, Porac.
alalahanin hindi na po pala pura. ninyo. Kailangan alam ninyo yung vicariate nyo, ha? Oo nga. Kasi, ewan ko kung lahat alam yung vicariate nila. Alam lang nila yung parokya Parokya. But alamin po ninyo sana din kung saan anong vikarya ang inyong parokya. Kung minsan, Among, nakakatuwa pa. Yung alam nila, yung mga baryo lang. Yes. Kaya pag tinanong mo anong baryo, tapos iisipin mo, may ganong parokya ba? Tapos, hindi, yung kapilya namin yun. Okay, iba. Iba yung parokya, iba yung kapilya, iba pa rin yung vicariate. At sana, alam natin lahat yan. Yes. Yung, itutuloy po natin, sa likod ng mga red, o nasa kaliwang bahagi pa rin ng altar, pero bandang likod ng mga nasa red, ng pula. Opo, yan yung mga naka-green. Okra color. Okra. Yeah. Kulay okra. Kulay ampalaya din. Yung mga Vicariate of St. John Mary Vianney, Virgen de los Remedios, at Christ the King. Sa inyo po ba yan, Among? Yes, kasama kami dyan. Yung una, St. John Mary Vianney, ang parokya ng San Guillermo Bacolor, Metropolitan Cathedral, San Jose, parokya ng Santa Lucia, ang rectory o ang shrine ng Virgen ng Lourdes sa Kabetikan, at ang parokya ng San Isidro Bacolor. San Isidro Bacolor. Okay, Yes. so kasama na po yun yung pati kabayanan na, Among, di ba? Oo. Okay. So, yellow naman yung susunod. Yung yes, yellow. ang mga kulay hepatitis, yan. Gold naman, Among. Hepatitis talaga. Mas alam nila yun. No? Jaundice yan. Jaundice. Yun po yung nasa likod ng orange. So, kung titingnan natin yung altar, yung nasa harap na kanan, yung orange. Nasa likod po niyan, yung mga yellow, yan yung Vicariate of Mary, Help of Christians, Holy Redeemer, at Blessed Trinity. So, ulitin po natin, yung yellow, yun yung Mary, Help of Christians, Holy Redeemer, at Blessed Trinity. Kung hindi po ninyo alam yung inyong mga parokya, mag-text po kayo. Sasabihin po namin kung anong vicariate po kayo. May listahan po kami dito ng mga parokya at kung anong vicariate kayo kabahagi. Announce po natin mamaya kung may mga tanong. Okay. Among question. Konting review. Yung sabi kasi ni Among Fair last week. Konting pasada. Paano po ulit yung history ng ating Virgen de los Remedios? Buti na lang, di ba sabi natin sa Malati yan dati? Yes. Nandun pa rin po ba siya ngayon? Oo. Okay. Ando ng malaking, doon ang actually, aparte from Pampanga, doon yung malaking devotion din ng Virgen de los Remedios ng Malate. Okay. So, paano po ulit umabot dito? Kasi daw si Bishop Guerrero. Si Bishop Guerrero was himself, he became pastor ng Malate. So, as a young priest, he had already a burgeoning devotion sa Virgen under the title ng Virgen de los Remedios ng Malate. So, yung si Obispo Guerrero, dala-dala na niya yung kanyang devotion at pagmamahal sa Virgen de los Remedios. Kaya nung pumunta siya dito sa Pampanga, na siyempre being a bishop, no, is aparte dun sa makikita mo yung religious situation ng iyong diocese, mapapansin mo din ang socio-political, no, yung kalagayan ng diocese. Noon pa namang madestino siya dito sa atin, no, we became a diocese noong December 11, 1948, no. But Bishop Guerrero, we were just a diocese, so bishop pa lang siya noon. He took over only 1949. So, meron tayong pictures na maganda nung sa cathedral, no? Yung kanyang toma posisyon, yung pagka-install niya bilang obispo ng lalawigan ng mga diocese ng San Fernando. At doon pong in the first years pa lang niya, no? That's why from 1949 it just took him 3 years to launch the Crusada. Mabilis. Nakita niya yung social and political conditions, situations ng Pampanga noon
Nakatatapos pa lang naman natin ng ikalawang digmaang pandaigdig. No? Magulo pa po talaga. Medyo magulo pa at meron pa yung the social unrest na that was brought about also. Hindi lang actually yung social unrest nandun na naantala lang nung panahon ng giyera. Opo. Tapos tinuloy pa rin nung mawala na ang mga mananakop na Hapon, ganun pa rin ang mas nag-alab among kasi parang nadagdagan mas uminit. Madaming naghirap. Opo. Pero biruin mo, maski ang mga mayayaman nung panahon ng Hapon naghirap din, no? Pero lalong nahirapan na din yung talagang dati na walang-wala, mga magsasaka. Tapos napansin ni Bishop Guerrero yung kanyang nakita niya yung isang social condition na malaki ang agwat ng mga mayayaman at ng mga mahihirap, no? The peasant, especially the peasant and the working class, medyo naiiwan. Hindi niya pero napansin din niya na mga Kapampangan, despite yung mga social conditions na yon, ay napakalaki ng kanilang pananampalataya. Yung very religious, no? Pious. Very pious, yung exercise of the faith. Ibig sabihin, amang pagpayos, yun yung mga nagsisimba, nagro-rosaryo, nagdedebosyon, mga kung ano-anong mga gawaing pangrelihiyon, no? Despite yung ganun na social condition. Isa pa doon, because of the social unrest, andun pa din yung problema ng mga insurgents, no? Ng mga rebelde. Oo, at tandaan mo, buhay na noon ang sosyalismo sa Pilipinas. Dala na ng mga mga Kapampangan yung mga promotor niyan mga founding fathers ng mga Kapampangan. Kaya brought about nga din nung itong ganitong sitwasyon ng gamitin na natin yung mga ismos of the 70s, no? Ng feudalismo, imperialismo, kapitalismo. So nagkaroon na mayroon ng mga armed conflicts, may patayan na noon, no? Opo. Nagsisimula yung pa namang mga lumaban na din sa Hapon na mga hukbalahap ay naging armadong grupo, so they continued. So to mend that, nag-reflect si Bishop Guerrero, no? Sabi niya, malaki ang problema, no? Malaki ang pangit na sitwasyon. So naghahanap siya ng remedyo. Imagine mo si Bishop Guerrero during those times ay mga obispo natin ay more than na magaling mag-English ay magagaling silang mga Stila. Mga Espanyol speaking lahat sila. So tenemos que ano ba sabi niya? Yung mga Kapampangan daw po? Necesitamos un remedio para todos los problemas, no? Los problemas ng archdiocese o ng diocese. Siyempre maghahanap ka ng remedyo. The first thing that came to his mind sigurado, yung Virgen de los Remedios, no? O lalo na among kasi lumaki talaga siya doon. Taga Ermita, kundi ako nagkakamali. Dahil dating parish president yata siya, naging pastol siya doon. Na-assign nga siya. Kaya, alam mo naman, no, pag may diferensya, may remedyo. No, to every problem is a solution. Pag nangangailangan ng remedyo, ibig sabihin, may diferensya. Opo. Doon siya sumikat yung sinabi niya noon. Yung una niyang nakita, ang solusyon dito, sabi niya, is charity. Ang solusyon dito, yung pagbubukasang loob, pagtutulungan. Kaya sumikat yung kanyang, isa daw doon sa kanyang sinabi sa mga homilies niya, no? Aquí en Pampanga hay mucha piedad pero poca caridad. No? Ano po yung ibig sabihin nun, Amo? There is here in Pampanga, sabi niya, there is so much piety and he could not deny that, and we can all attest to that hanggang ngayon. But there is very little presence of charity. Opo. At Among, kapag sinabi po nating charity, yun ibig sabihin lang ba yung naglilimos sa mga mahirap? Right. When we say charity, hindi limos, ha? Okay. Charity is, sa lengguwahe ni San Pablo, charity is love. Love. Pero it's a kind of love that reaches out, especially to those in need. That's one aspect of love na
i-express niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pag-share niya doon sa mga nakikita niyang nahihirapan at nangangailangan. So, kung tayo po'y magta-time travel o flashback, ano kaya yung nakita ni Bishop Guerrero sa atin? Bakit niya tayo tinawag na mga Kapampangan na medyo kulang sa pagmamahal? Ang sa palagay ko, ay mahirap pumasok sa pag-iisip, but knowing him to be a very pious man. Actually, hindi naman niya sinabing wala tayong charity. Opo, ay poca caridad. May konti. kakaunti. Ibig sabihin, Kulang. pwede pang paramihin. Yes. And I think he saw in the piety of the Kapampangan that big capacity and the potency to be able to share and live out charity in charitable love. And which is even positive, no? Kasi hindi niya tinuligsa, siyempre diocese niya, no? Ang tingin niya ay malaking capacity. Kailangan lang i-encourage pa, gisingin. Malaking tiwala niya sa mga Kapampangan. So, na kaya natin. Medyo may idea na po ako, Among, ibig sabihin. Kasi kung titingnan niya, etong mga to, araw-araw nagsisimba, nagro-rosaryo, nag-oorasyon, nagnonobena, etc., etc. Pero bakit may patayan? Right. Bakit may mga ganitong di pagkakaunawaan? Bakit may di pagkakapantay-pantay? Okay. At bakit meron itong mga malalaking agwat, no? Opo. Pero doon sa nakita niya ngayon, ang sinabi ni Bishop Guerrero, katulad ng sinabi ko, ang laki ng tiwala niya sa mga Kapampangan. Kaya nito. Para mong sinabi na the sleeping tiger. The sleeping tiger. Ibig sabihin, Among, yung ang potensi niya nandyan, gisingin mo lang. Anong panggigising natin? Doon sinimulan niya ang krusada. Kasi naman, pag sleeping tiger, parang kuting na natutulog na ang himbing. Pero pag ginising mo, rawr! Lalamunin ka na nun. The great potentials at hindi siya nagkamali. Opo. And that was seen when he launched the krusada. Nakita niya ang tugon ng mga Kapampangan. And it never stopped. Kaya yung mga awitin that inspired hymno official sa Virgen de los Remedios, doon sa isang verse doon, no, it sings of the response of the people, the response of the Kapampangan. Opo. At talaga naman yung Kapampangan pag pinakinggan mo yung mga awit sa Virgen de los Remedios, puno ng pagmamahal at very emotional, Among. Right, it is. Pag pinakinggan mo. It is. At nakakatuwa naman, actually, sagutan ko muna yung isang text, nagkamali ako. May sabi ni Texter 1774, yung green daw. Hindi ko daw tinuloy. Oo nga. Naputol yung pagkakasabi ko. Yung mga green po na mga vicariate, St. John Mary Vianney, Virgen de los Remedios, at Christ the King. Yan yung Christ the King parokya ng San Matias, Virgen Santo Rosario ng Pau, San Simon, Minalin, Santa Monica, Santo Tomas. Kabisado ni Among Jean kasi dating vicariate din. At Santo Domingo Minalin. Oo. Mga mababait na vicariate din yan. parang sinabi ng tayo hindi mabait. Pero, ay nako, yung nakakatuwa naman yung ating mga texters kasi interesado talaga at pinakikinggan tayo. Salamat po dun sa nag-text at nag-correct sa atin. Hindi po nasasayang yung mga sinasabi namin. Opo. So, again, no, uulitin natin yung mga color coding po ninyo. Natin pala. Kung tayo'y nakaharap sa altar, yung nasa kaliwa, yung pula. Yung nasa kanan, yung orange. Sa kaliwa, likod ng pula, yung green. At sa kanan, likod ng orange, yung yellow. Sige, maya-maya i-announce ulit natin kung ano yung mga gates na papasukan at yung mga posisyon sa altar. Posisyon dun sa parade grounds mismo. Habol po kayo sa inyong mga text kung may mga tanong o kung may mga comments habang tayo po'y nakikinig sa isang magandang tugtugin.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Among yung pinakinggan po natin, Ave Maria. Yun yung Hail Mary. Talagang pag inaawit natin yun, ramdam na ramdam kahit anong lengguwahe. Si Satch, inawit nila ni Among Joel yun kahapon. Pero in Kapampangan, yung Bapu Indu. At ngayon, dahil among yung birthday ni Mama Mary, konting pasada din po. Bakit? Alam ba natin talaga kung kailan siya pinanganak? Bakit? Hindi naman, no? Lahat ng mga dates na meron sa atin halos, like the seasons, maski ang Christmas Opo. We only, for convenience. Parang approximations, and then based on certain traditions, and then but they may not be. Ang importante kasi is that we have the commemoration. But syempre, i-fix mo nga lang. Parang ganon. Dahil mga chronological ang ating takbo ng pag-iisip natin. No? Although, kaya yung traditional feast ng birth of Mary is a simple commemoration saying that pinanganak siya, no? Time. Oo nga naman, kasi hindi bakit naman... 8? Bakit hindi 9? Bakit hindi 10? No? Research muna tayo. Bakit ganun yung pagtatakda? Kaya kung mahula, ako'y... may interdict tayo dito. Hindi mo kasi sinabi na pag-uusapan. Kala ko Virgen de los Remedios. pero ano naman yun, Among, di ba? Yes. Yung basic naman kasi sa atin, pag sinabi nating birthday ng ganito, ng ganyan, pati nga si Saint John the Baptist, inassignan natin ng birthday. Actually, pero yung ibig lang po sabihin nun, tama kayo, Among, na ipinanganak sila at sa kanilang pagkapanganak, tayo'y nagdiriwang. Siyempre. Hindi naman mahalaga yung exact date mismo. Kunyari, di ba, pag may batang inampon na hindi natin alam kung kailan talaga siya pinanganak. Pero, maari ba namang hindi mo siya ipag-birthday kung ikaw yung umampon sa kanya? Yeah, siyempre. Actually, yung feast of the birth of Mary it derives from the dedication of the Church of Mary's Nativity, no? Which is said to have been built on the house of Saint Anne at the end of the 5th century.
Uy, so maaga pa, 5th maaga, century may pa, tradisyon. So may Meron tradisyon pala na may bahay si Santa Ana. At si Santa Ana among yung nanay po ni Virgin Mary. Oo. So it was already mentioned na ginagawa na nung 5th century, and then and it spread to the whole Christian empire, no, by the 7th century. Kaya sa 15th century onwards, no, in the year 1400s, the celebration became a note of notable importance, and in fact it became at once a solemnity with a major octave, no, parang solemnity of Christmas, no. Opo, dati among yung sinalola, alala ko yung araw na ito para sa kanila holiday of obligation yung required kaming lahat na magsimba sa ayaw at sa gusto naming mga bata. Pero ngayon hindi na po among, di ba? Hindi na. The date of celebration, sabi, differed from place to place. Hindi mo na sila hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho noon. Okay. Basta parang i-commemorate nyo lang, no? Kasi ang Christianity naman noon, lalo na may sa mga Byzantinians, sa mga Orientals and the Westerns, no? But then in Pius XII, ni-reform niya in 1955 when for the Feast of the Immaculate Conception, which is being celebrated on the 8th of December, doon in-adjust, no? Immaculate Conception. Siguro ito yung importance ng date na 8 being December 8, Immaculate Conception, magkaroon din ng significance yung September 8. Saka doon na nila Phoenix. Kasi nga naman, yung sinasabi nila, di ba, conceived on this day, born 9 months later, mas madali nga naman tandaan. Nakakatuwa naman, Among, yung ating mga diskusyon, malapit na kasi yung oras sa mga susunod na araw, di ba pag-uusapan po natin ano yung mga indulhensya, yung mga ano yung mga indulgences. Indulgences na. Naitanong naman po kasi ninyo kay Among Fair, kung yung pagpupunta sa anniversary ng coronation, meron bang meron bang indulgence? Indulgences involved. Ang sinagot po niya, oo, binibigay po yun at the end. Yung magpa-participate, especially dun sa araw na ito, from the celebration itself, from sa St. Joseph Chapel processional hanggang dun sa matapos ang buong seremonya. At the end, the Archbishop will grant plenary indulgence daw ang ano po yung plenary indulgence ulit? Okay. Mababawas yung ating mga kasalanan? Papasok tayo sa Plenary indulgence, ibig sabihin, ang kabuuan, no, ay the remission of the temporal temporal punishments. Dun sa araw lang na yon, no? Opo. Applicable only for that day. Okay. So, wag po kayong mag-alala kung ano yung mga pinagsasabi namin dito ni Among Jean. Yan po ay inyong maaalala at maiintindihan sa mga susunod na araw. Natatawa na ako sa atin, Among, kasi pag mamaya inulan na naman tayo ng text niyan, ano po yung mga sinasabi ninyo? Ano yung ganito? Talagang interesado yung ating listeners. At eto, may nag-text po sa atin, lalo na sa inyo, Among. Sabi niya, Among, ako po, nakikita ko po isa sa mga hindi pagkakasundo ng mga tao dahil sa pagkakaiba ng relihiyon, walang maayos na komunikasyon. Ano po kaya ang dapat gawin o iambag? Ito po si Darwin sa water station ng Chancery. Yung hindi pagkakaunawaan ng maraming relihiyon. Kulang daw sa komunikasyon. Openness yan, no? Tayo naman ang Simbahang Katolika, we've always called for yung tinatawag natin talagang ecumenical, no? Ecumenical, ibig sabihin ang pagsasama-sama, no? It requires an openness, no? Hindi tayo po pwede sa larangan ng pananampalataya at relihiyon. Hindi mo pwedeng sabihin i-etsepuera mo yung iba. Although noon extra ecclesiam nulla salus, no? Pero explain natin may explanation 'yan. Huwag kayong mag-alala. Yung mga Latin ni Among Jean na yan
tatranslate sa atin sa mga susunod na araw. May isa pang texter. Yung mga fans ni Among Jean sa Arsobispado to. Sabi niya, Among Jean, papunta na po kami sa Clark with Arsobispado family. Nakikinig po kami on our way. Si Eliel po ito. Okay, Eliel, ha? Pinakinggan niyo yung sinabi naming kulay. Basta Sige nga, 4 lang ang kulay. Kulay dugo, kulay okra, kulay ano yun, kulay orange. Kulay hepatitis, tsaka kulay orange. Ayan, pati yung ating... Pag may kulay talong, bawal yun. Hindi ko maligaw kayo. Ay, eto naman. Mukhang dedicated sa atin ito from 7545. Kasi yung ibang nagte-text, sabi nila, nagpapasalamat daw at may ganitong programa. Sabi niya, ito ay galing sa 2 Corinthians 1 verse 4. He brings us alongside someone else who is going through hard times so that we can be there for that person just as God was there for us. Tapos sabi niya sa atin, Among, if you are in a time of suffering or difficulty right now, it may not seem much comfort, but one day you will bring great comfort to other people. Ayan, salamat Yes, thank you po. Sa ating texter. Paboritong linya yan ni Archbishop Dong. Ay, naku. Suffer. Hindi kaya si Apon Dong. Suffer for the fault of others. Ay, nako. At mukhang pinangangatawanan niya ngayon. Yung advice niya maski sa aming mga pare, no? At least pagkausap ko siya, parati niyang nasi-share yun. We suffer because of the fault of others, but for them we have to. Ay, ang ganda niyan. Medyo Isa mabigat. pa, ha? Oy, bukas ngayon din naman ang pagbubukas naman ng septenaryo Yan, ng birang paghahanda announce. para sa fiesta ng Birhen din, under the title niya as the Sorrowful Mother. Virgen Mater Dolorosa, the Sorrowful Mother. At Among, kailan po yung fiesta? Sa September 15. September 15th. So, alam nyo, hindi nobena. No? Pag tinatanong ako, bakit hindi ho nobena ang tawag nyo septenaryo? Kasi following the tradition, ang nobenaryo po kasi is 9 days. Ngayon, sa septenaryo, to be more symbolic dun sa advocacy ng Virgen Madre Dolorosa Confraternity, there are 7 sorrows. 7 sorrows of Mary. So, 7, hindi po siyam. So, 7 septenaryo. 7 sa septenaryo sa Kastila. Imbes na novenaryo, septenaryo. So, hindi siya nagna 9 days. Nagsa 7 days siya na preparation. Meditation on each of the sorrows of the Blessed Mother. Sa amin po dito sa katedral, magmumula po siya mamaya yun sa misa ng alas 5:30. Yung iba namang mga mga kofradiya, yung San Matias, I think kanina po silang umaga. Opo, At yung mga sa yung parokya. ganun din ata ang Santa Rita. At yung iba pang mga units, no, they chose morning kasi nga pupunta sila sa Dito po sa, dito sa cathedral coronation. pagkahapon. Opo, sa coronation. Right. Oo nga, naku, mabot na naman tayo sa oras ng pamamaala, Mamong. Talagang bitin yung ating oras. Magrereklamo na naman si Ate Jonel niyan. Di na magtatagal. Sa araw pong ito, kailangan muna nating tapusin ang ating episode at tatapusin natin ito sa isang dasal. Let us place ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtratrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa.
Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po, nagpapaalam po sa inyo si Among Jean na hanggang bukas po, magkikita-kita ulit tayo. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Magkita-kita po tayo mamaya sa Clark. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo